Hello So, po. hello. Hello, naririnig niyo po. Ay, opo. Bawal malakas. po ang judgmental, ha? Ang babaeng ito, habang nakaupo sa silya, hindi mapigilan ang panginginig ng buo niyang katawan. Kahit po nakikita niyo akong ganito, meron po akong regular job. Wow! Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, siya lang naman ang pinakahinihintay na magsalitang resource person sa isang event sa Ortigas. Mixed emotion po nung sinabihan ako na maging panelist. Kasi, una, excited. Kasi at saka, masaya. Confirmation na truly, I'm no longer a person with disability, but a person of destiny. Oh, grabe! Pero bago niya natawag ang kanyang sarili na isang person of destiny, dumating daw ang panahong inakala niyang tuluyan ang inagaw ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang pangarap. A person of destiny. Ang babae sa video, natunto ng aming team dito sa Persons with Disability Affairs Office sa San Juan, sa Batangas. Ang kanyang mga braso't binti, wala pa ring tigil sa panginginig. Siya ang 59 anyos na si Marites, mahigit 3 dekada nang nakikipaglaban sa Parkinson's disease. Para hindi raw siya masugatan o masaktan habang nakasalampak sa sahig, dapat daw lagi siyang may katabing unan. Para po hindi magasgas yung puwet, yung balat po. Kasi po uncontrollable talaga siya. Tapos mga sugat-sugat. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Marites pinipilit maging aktibo para rin daw maging kapaki-pakinabang. Wala problema sa mga renewal ng ano. Siya ngayon ang tumatayong representative ng PWD Affairs Office ng kanilang munisipyo. Ina-empower ko yung mga person with disability presidents kasi naniniwala ako through education, ma-empower sila. Kung nag-apply siya, unang tingin pa lang namin sa kanya is mahusay, matalino. Kaya naniniwala kami dun sa husay at galing niya. Hindi naman daw ganito kalala ang kondisyon ni Marites nung unang beses siyang pumasok sa PIDAW. Ako lahat yung gumagawa kasi hindi pa naman ganun ka-progressive. Yung nung nag-start ng pandemic, kinalaw nga ako ni Sir na mag-work from home na. Ginagawa ko nila, nag-e-encodes. Pagbalik ko, yung ano kasi parang nagpo-progress na rin. Sa tagal na raw ng kondisyon niya, may mga tawag na rin siya sa kanyang episodes. Depende sa lala ng kanyang atake. Kung sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, bigla siyang napapagod o para bang nalolobat at saka nagpuputol-putol ang kanyang pananalita. Ang tawag niya rito, Robot Queen Stage. Time na to, hindi po siya makakakuha ng gamot. So, tinutulungan po namin siya sa pag-inom ng gamot. Kasi nga po, yung laway niya po ay hindi niya po mapigilan na kusang tumulo po. May mga pagkakataon din daw na bigla na lang naninigas ang kanyang katawan. Ang tawag naman niya rito, Ice Queen Stage. Humihi po siya minsan ng tulong sa amin na i-massage po yung kamay niya para makaramdam yung kamay niya kasi parang nagmamanhid po, hindi niya maigalaw. At kapag tumalab na ang bisa ng kanyang gamot, mangyayari na raw ang kanyang Dancing Queen Stage, kung saan hindi na niya talaga makontrol ang panginginig ng kanyang katawan. At ang lahat daw ng ito, paulit-ulit na nangyayari kada 2 oras. May pasok po kayo bukas. Bago mag-alas 6 ng gabi, sinusundo na si Marites ng tricycle driver na si Richard. Ay, naawa po kasi wala naman po ibang ano rin, baka wala pong tumanggap pagka po ipasa mo siya. Pagdating sa bahay, aasikasuhin na siya ng kanyang anak na si John. Ang buhay ngayon ni Marites, malayong malayo raw sa kanyang kinalakhan. Nagmula sa may kayang pamilya at ang kanyang mga magulang
may negosyo para sa mga pesticides. Masipag rin naman ako. Kahit naman sobrang yaman ko, feeling super matalino. Pabida. Mataas ang tingin sa sarili. Kulang ako sa pakikipagkapataho na. Ang talaga raw ambisyon niya maging abogada. Pagtuntong niya ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong Public Administration sa UP Diliman. Noong mga time na yun, nakakasama rin ako maging college scholar, ganun. Candidate nga rin ako for cum laude. Hanggang taong 1992, natanggap siya sa isa sa pinakaprestigyosong law school sa bansa, ang Ateneo Law School, kung saan daw nagbago ang lahat para sa kanya. Doon na nag-start, doon nakita yung unang symptom, yung nag-tremor sa akala yata, no? Mga iba, kinakabahan ako ng handwriting ko, malalaki dati, pero pumapangit. Dahil bumaba raw ang kanyang grado, bunsod ng problema niya sa kanyang kalusugan, na-kick out si Marites sa Ateneo. Taong 1996 pa niya nalaman ang totoo niyang sakit, juvenile Parkinson's disease. Lord, bakit naman ako? Super bad ba talaga ako? Siguro siguro parusa talaga yan, Lord, sa iyo. Unknown cause, pero most probably sa case ko ay environmental kasi nung bata ka, nung may kami nakatira, pesticide store. Isa sa mga environmental factors na meron ngayon na sa mga papers is merong dahil exposure sa pesticides, exposure sa iba-ibang chemicals. Sinabihan ako na kailangan everyday maturukan ako intravenously. Mas lalo pa raw humirap ang kanyang kondisyon nang ang negosyo ng kanilang pamilya nalugi. Eh yung mag-move nga lang, hindi ko na kaya. Super ninudgan naman ako ni Lord yung lahat na ng aspeto ng buhay ko disabled. Bukod sa galaw, meron din silang non-motor symptoms. So meron silang depression, anxiety. Isa pong malaking factor po yung family support para ma-encourage din po yung mga patients na magtuloy-tuloy po, no, na hindi sila mawalan ng pag-asa. Pero sa kabila ng mga hamon, nakahugot pa rin daw siya ng lakas sa kanyang anak. Pinanganak ko siya. May sakit na ako before. Miracle baby nga siya, hindi ako nag-take ng meds. Kasi alam ko super tindi. Pero yun, siya, nakasurvive siya. Puro yun ang the best thing na nagawa ko lang. Si John ngayon ang nag-aasikaso sa kanyang Mami Marites. Hindi pa naman ganun kalakas siya. Pero siya pa rin sumusuporta sa pagbili ng medicine. Kaya talaga nahihiya ako. Ayokong ma-obligasyon na magbili. Kasi hindi naman niya obligasyon yun eh. Humingi ako ng source. Kasi hindi ako yung normal person. Kasi hindi ko nga matanggalan siya ng diaper kasi kaya siya nagka-UTI nung bata pa siya eh. Marami ako hindi nagagawa. Yung ma-embrace mo na siya, yung may pagluto, yung nagagawa ng mga mothers, hindi ko yung nagawa. Ngayon siya parang gasi sa akin. Lagi niyang sinishare yung isang moment na nag-attend siya ng card giving ko. Nasabihan siya ng ibang parents na sana hindi ka na lang pumunta. Na-touch ako doon for her kasi nga, ayun, ginagawa niya pa rin kahit alam kong nahihirapan siya. I'm proud of her na despite na parang binamak siya, na parang nililimit siya sa kanyang abilities, hindi niya hinahayaan na ma-overcome siya ng mga delimitations na sinasabi ng environment niya. Dahil daw sa mga taong nagtitiwala sa kanya, sa kabila ng kanyang kondisyon, nagagawa pa rin ni Marites ang mga bagay na akala niya imposible, katulad ng magsulat ng libro. Through these books, kahit wala na ako, matatandaan pa na merong kahit ang isang taon may ordinaryong buhay ay kayang gawin ni Lord na extraordinary. Basta ito din na yung purpose ko. Hello. Hello, naririnig niyo po. Lagi rin siyang imbitado sa mga speaking engagement, hindi lang sa Pilipinas, pati na abroad. Na sinasabi ko doon na person with disability can still dream. Yun nga, yung maging voice para sa persons with disability. Not necessarily my voice kasi pilit na rin niyang inaagaw ng Parkinson's. Pero ganitong klase ng kapansanan na hindi nakakahawa, hindi kailangan ng awa, pero yung pangunawa, as long as may hininga ka pa, tuloy ang laban. Ang Parkinson's ay hindi end ng buwan.
Para hindi na siya mahirapan sa kanyang speaking engagements at events, niregaluhan ng aming programa si Marites ng bagong wheelchair. Kasi nas nilala yung wheelchair ko. Oo, kasi pag hindi matanggal, pag robot ako freezing, hindi ako makamove lalo ako pag may mga nakaharang. Wow! Sige ma'am, testing po natin. Paano? Wow! At least ito akin talaga kasi yung iba, pahiram lang sa prinsipyo. Thank you, thank you. Ngayon makakalibot na ako. Yay! Makakasigan na ako. Makakapit-bahay na ako. May mga nagbigay din sa kanya ng liham mula sa mga na-inspire sa kanyang kwento. Ate, gusto ko lang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam kong matagal mo nang pinagdaraanan ng laban mo. Pero para sa amin, nananatili kang isa sa pinakamalakas at pinakamatapang na taong kilala namin. Ano ka naman kayo? At syempre, mula sa kanyang anak na si John. Thank you for being strong, for keeping us together. Because I love you, Mom. Thankful, grateful, and blessed. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you talaga. Bawal po ang judgmental, ha? Maaring hindi makontrol ni Marites ang bawat galaw ng kanyang katawan. Pero siya pa rin ang nagpapasya ng direksyon ng kanyang buhay. Sometimes you see me freezing. At sa bawat salitang binibigkas niya, hindi kapansanan ng nangingibabaw, kundi tinig na buo, matatag, at hindi mapipigil. I'm no longer a person with disability, but a person of destiny. Oh, grabe! Para silang mga buhay na manikin. Flawless ang balat, may face card at hubog ng katawan. Paano ba nila ito na-achieve? Ang mga namamasyal sa mall na ito, napapatigil at napapatitig. Ang mga nakadisplay kasing manikin sa butik, masyado raw realistic. Parang totoong mga tao. Manikang manika, as in napakaganda. Realistic naman yung manikin. Laking gulat na lang ng lahat ng mga ito. Biglang kumurap, huminga, at gumalaw. Tao siya! Ay, nilaloko niyo po ako. Hindi siya manikin eh. Tao siya. Confirm! Sila'y mga tao. Mga buhay na manikin. Ang ating living mannequins, mga taga-Kainta sa Rizal. Ang magkaibigang trans-Pinay o transgender women na sina Carla at Apple. Ang kanilang nag-viral na paandar, inspired daw ng mga napapanood nilang Mannequin Challenge. Yung mga nasa ibang bansa po, studio, naisip po namin na bakit hindi natin gawin to sa mall talaga. Si Carla raw talaga ang unang gumawa ng challenge sa isang sikat na lingerie store sa isang mall sa Mandaluyong. Matapos niyang magpaalam sa staff, agad siyang pumwesto sa tabi ng mga nakadisplay na manikin. Yung guard pala doon is nakasilip pala din sa akin habang nakaganyan ako. Tinitignan ng guard kung gagalaw ba or hindi. So, edi sobrang daming nagko-comment, maraming natutuwa dahil manikin nga daw talaga. Hanggang sa isinali na rin niya sa kanyang gimmick ang kanyang beshing, si Apple. Namimili po kami sa isang boutique sa mall. Si Carla po, sabi niya, "Girl, what if tumayo tayo dito sa may glass?" May lumapit talaga nun sa amin. Pinipicturean nila. Natawa kami na parang, ay oo nga, manikin nga. Nakatitig lang sila. Nagulat sila nung nagganyan kami. Hi!
Para ma-achieve ang fantasy, dapat daw bongga ang OOTD o Outfit of the Day. Mas okay po yung flowy dress kasi mostly yun po yung nakalagay sa mga stante sa yung mga malls. Pag magpo-post naman, bantayan daw lagi ang posture. Una, dapat naka-proportion yung katawan mo. Then after that, dapat yung kamay mo medyo naka-poise siya na ganyan para yung mga mannequin sa mall. At para galawang manikin talaga, dapat walang galawan. Manikin nga ni... Walang hihinga. Dapat hindi ka kumukurap yung mga mata mo. Titiisin mo talaga siya kahit maluha ka pa. Kaya namin magtiis like 5 minutes. Pero para ma-convince ang marami na manikin sila, syempre, dapat malamunye ka rin ang face card and body. Para ma-achieve ito, sumailalim sina Carla at Apple sa samut-saring cosmetic procedures. Si Apple, nagpa-Barbie nose at Barbie forehead. This is my day 1 of rhinoplasty and forehead reduction. At para maganda raw ang kanyang facial harmony. Facial harmony? Pinaayos na rin ang kanyang baba at pinababaan ang kanyang hairline sa pamamagitan ng forehead reduction. Akalain nyo, pwede palang paliitin ang noo. Si Carla naman, bukod sa pagpapaayos ng kanyang mukha at katawan, nagpa-Barbie arms din para naman lumiit ang kanyang mga braso. Ang kanilang mga pagpapa-opera, hindi lang daw masakit sa katawan, lalo na sa bulsa. Estimated ko sa mga nagastos ko, 600K. 350 yung sponsored. Mga nasa 400,000 po yung nagastos ko from face to body. Gusto namin makapag-mannequin challenge sa China, Singapore, sa Pilipinas. Bago pa man sila binansagang mannequins, matagal na raw mag-BFF sina Carla at Apple. Ang kanilang paboritong bonding noon, hindi magpanggap na mannequin, kundi maging beauty queen. Suki raw kasi sila sa mga beaucon o beauty pageant sa kanilang lugar. Nag-start po ako mag-pageant when I was 15 years old. Kung saan-saan po kami kumukontest. Nagkaroon ako ng almost 10 crowns. Kasi sinasabi nila na hindi ko kayang sumali sa mga beauty contest because hindi ko daw kayang mag-answer ng question directly, which is, I proved them wrong. That was my first pageant and I won. Kinaaaliwan man sila ngayon, napapatigil din daw sila minsan ng mga hamon sa buhay. Si Apple, hindi raw noon tanggap ng kanyang ama. Umalis po ako sa amin, tapos nakitira ako kung kani-kanino sa loob ng 4 years. Then bumalik po ako sa amin. Miss na miss ako ng tatay ko. Tapos sabi niya, masaya na daw siya sa akin. Matagal niya na akong tinanggap. Last year, na-heart attack po siya. Namatay po siya. Ang katuwang niya ngayon sa buhay, ang kanyang long-time partner. Sobrang proud po ako dyan sa mga narating niya. Nandito lang naman po ako lagi sa kanya, nakasuporta lang po ako lagi. Si Carla naman, suportado raw ng kanyang pamilya. So, nung 7th birthday ko, so ang team niya is superhero. Tapos yung kabila, Disney princess. Yung nursery siya, yung isang bag, puro manika. Pinababayaan na namin. Para sa amin, normal yan. Yun nga lang, lot-lot, talo naman daw siya sa pag-ibig. Hindi naman ako naghahanap. Contented ako kung anong meron ako. Sino naman kaya ang celebrity crush nila? Si Vince Maristella. Vince Maristella. Kahit i-headlock mo ko, siguro magugunaw yung mundo kapag nakita ko siya. Hi, Vince. Ito nga palang sinaing mo. Para palakasin ang loob ng ating mannequins, may mag-cheer at makikipagkulitan sa kanila. Walang iba, kundi si ex-PBB housemate at charming bro next door ng Kainta, si Vince Maristella. Nung mga oras na yon, sina Apple at Carla, in character sa kanilang mannequin challenge sa isang boutique store. Mawala kaya sila sa focus kung ang isa sa mga lalapit sa kanila ang pareho nilang celebrity crush. Ganda ng mannequin, oh. Yung buhok. Pati yung balat, oh. Kakaiba, oh. Pag kiniliti ba to, gumagalaw din?
Magaling tong mannequin na to, ha? Ito. Pagkikiti natin. Ay! Ganun pala! Pag pinipindot to, gumagalaw. Ito, hindi to gumagalaw. Hello po. Hello po. Nawala yung challenge namin bigla. Wala yung challenge namin, pumasok siya. Ang pogi niya sa personal. Di ba may boyfriend ako? Nakita ko yung pinaka-future boyfriend ko pa sa kanya. Kamukha mo pala si Superman. Wala, sabi ko, di ba nahulog yung panty ko tuloy? May tipo ba siya mag-biceps check? Biceps check, Totoo nga siya. Magpipiling barbell ako para buhatin niya ako. Pwede naman, baka naman magaan eh. Si Vince, game din na kumasa sa Mannequin Challenge kasama ang ating Mannequeens. This is cobra pose. Barbie siya. Sabi nila, mukha daw Superman, so nakaganyan ako. Para akong chocolate na natutukan ng araw tapos matutunaw na ako sa kinakatayuan ko. Hindi ko na-expect na may dadating pala. Eh kaso nung humarap, hindi ko na napigilan. Grabe na yung kilig. Totoong mukha silang mannequin. Ang galing nung pagkakagawa ng make-up. Mannequin na mukhang tao o tao na mukhang mannequins. Hindi man nila kayang patigilin ang oras. Sa hatid naman nilang good vibes, napapatigil naman nila ang ikot ng mundo ng ibang tao. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.